bind the corporation. Yung makakasagot din sa atin, to be practical. So, I will now call Senator Mark Villar for his opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Very short lang, I just like to express my support to the committee dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon dahil kailangan natin malaman kung ano nangyari, kung anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Ang Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, just this month, nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I'm aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan, some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of yung mga substandard, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na nagkaroon ng inspection si President Marcos na nakita siya mga substandard, ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon dahil that's very unacceptable that we have substandard projects. So again, maraming salamat po, Mr. Chairman, and of course, I'd like to thank all those who are joining us today for this committee. Thank you, Senator Mark. I now call Senator Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa pagbabaha. Noong 2024, kami rin po ay nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaha ho kami sa Bagyong Karina. This year, another 2,000 rin po dahil binabaha ho kami ulit. At sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, sa Kalumpit at sa Hagonoy, ganun rin po ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, napakatagal ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha. At kaya ho ang aking pakiusap kay Secretary Bonoan, dahil nandito ho siya, this 2026, hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po na napakaraming taon na. Nakita ko ho, this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi ho magiging epektibo. Dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Bam Aquino para po makumpleto na ho natin mga pagkukulang ho natin sa ating paaralan. Sa loob po ng 5 taon, from 2022 to 2025, dumastos na po ang gobyerno ng 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects. 1.4 trillion pesos, 1/6 of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya ang ating pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na yung binabayad nilang buwis, pupunta lang po sa mga ampaw at hindi epektibong project. So mamaya, Mr. Chairman, meron po akong mga nakitang mga problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang ho mamaya, Mr. Chairman, sa ating pagdinig. Maraming salamat po. Thank you, Senator Win. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. I now call on Senator Bongo for his opening statement. Sir. Salamat, Mr. Chair. I fully support the objectives of this hearing. I want to commend our chairperson, Senator Rodante Marcoleta, for prioritizing this important issue before us. I agree with as Vice Chairperson of the Senate Committee on Finance and Vice Chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. I agree with Senator Gatchalian. Babantayan po namin itong budget for 2026. At bilang Chairman ng Committee on Health, hindi na po bago sa ating bansa ang paghagupit ng mga bagyo at hindi na rin po bago sa atin ang pagbaha. Pero Mr. Chair, I share the observations that despite billions of pesos for funding for flood control projects, flooding becomes worse, mas lalo pang tumataas at yung mga lugar na dating hindi naman kadalasang binabaha ngayon ay binabaha na rin. Taon-taon, pataas ng pataas ang budget para sa flood control pero pataas ng pataas rin po ang pagbabaha. At yung baha dyan sa PGH, pakita lang yung picture, hindi po na-address. Sana
bigyan po ito ng priority ninyo. Mas malapit naman po ito sa atin at mas nakikita nyo, yung pondo po sa health is less than triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. At tuwing nagbabaha po ay hindi lamang nakaka-apekto sa mga pagmamayari at kabuhayan ng ating mga kababayan, nilalagay nyo rin po sa alanganin ng buhay ng mga kababayan natin na biktima ng bagyo. I am also particularly concerned the reports of increasing number of leptospirosis cases overwhelming our hospitals. Sa kaikot ko sa mga hospital, silang binabaha. Pero yung budget ng health sa ngayon, halos triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. 880 billion ang DPWH, 313 billion lamang po ang para sa health. Sana ilaan na lang po ang pondo na mapapakinabangan po ng taong bayan para sa health sa pagtatayo at pag-upgrade po ng mga hospitals, medical assistance at PhilHealth benefits. Mas baha nga sa mga hospital ngayon, hindi naman na-address until now. At I agree with our majority floor leader, noong August 9, 2023 pa lamang, ay nanawagan na tayo sa DPWH. Pakita ko lang po sa screen yung video nung hearing, no? Ito. Then, ang hiningi lang po natin ay accomplishment report nyo dito sa mga taong ito. And can you submit to the committee a copy of your master plan for your flood control programs? At gusto nating malaman kung wala ba talagang na pondo dito na inilahan nyo po sa ilang taon na patuloy nyo pinupondohan at tumataas pa. At pangatlong tanong ko po, can you submit your prioritization in implementing flood control projects? That was August of 2023. More than 2 years ago na po yan. At pinaalalahanan natin kayo, dapat ilagay ang flood control sa lugar na may madalas binabaha at maproteksyonan na tao. Ang tanong natin, bakit doon nilagay sa walang tao, may flood control pero walang pinoproteksyon ng tao, walang kinokontrol na baha? Napapansin ko po sa taas na nilalagay po itong mga flood control sa walang tao at walang pinipigil na baha. Sana po inilaan na po ito sa mga importante pa nating mga proyekto. At ngayon rin po, sinusuportahan natin ito, lalong-lalo na po sa mga issues ngayon. I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang batas na ito ay ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity. To the DPWH, ay dapat po ayusin nyo po ang inyong master plan. Matagal na po yan na hinihingi natin, pero after ilang taon, nandiyan pa rin po itong mga flood control. Ang bagyo po, hindi natin kayang pigilan. Pero ang labis na pagbaha, pagkawala ng kabuhayan at buhay, kaya po nating magawa ng paraan. Ang korupsyon, kaya nating pigilan. The flood problem demands the unwavering attention of the government. Let us make corrupt officials accountable. I call upon everyone here as today to carefully deliberate, draw upon expert insights, and work together for a solution to resolve this matter. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mamaya na po magtatanong. Thank you, Senator Bong. Before I call on Senator Bam, let me just make a clarification. The amount of 545 billion mentioned by the President budget for flood control are the ones which he believed awarded to the 15 contractors which he identified last August 11. The actual budget for flood control projects between July 2022 up to May 2025, per the report submitted by the Legislative Budget Research and Monitoring Office of the Senate, is 849 billion pesos. That having been clarified, I now call Senator Bam for his opening statement. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang umaga sa ating lahat. Unang-una, Mr. Chairman, we support the investigation of flood control dito po sa ating bansa. Sabi ko nga nung isang araw, hindi tayo flood control, flood out of control na po yung nangyayari. 1.4 trillion, nabanggit ni Senator Gatchalian, no? In the last 15 years, paiba-iba pa po yung numero. No? Maganda rin po siguro malaman natin dito sa ating komite kung magkano nga ba talaga yung ginagastos. Ngayon po, pataas ng pataas, 800 billion na po ang nabanggit ni Chairperson Marcoleta. Maganda pong malaman natin yan. On the first day of session, nag-file rin po tayo ng resolution number 28 to investigate flood control, but this was referred to the Committee on Public Works. So I welcome this investigation. Nung panahon po ng kasagsagan ng habagat, pumunta rin po tayo sa Macabebe, sa Pampanga, at doon po tayo nakiisa sa mga kababayan po natin doon, hanggang Tuhod, hanggang Bewang, hanggang Dibdib. No? Papunta pong Masantol, mula pong Macabebe, pataas ng pataas po yung tubig. Doon po sa kanila,